Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang isang actress na si Catherine Bernardo. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle. Makikilala nyo ang mga na-link o nakarelasyon niya at mayroon na nga bang nagpapatibok sa kanyang puso ngayon kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. At masisilip nyo rin dito ang kanyang mga naipundar gaya ng kanyang 7 negosyo, ang kanyang sariling studio, high-end condo, 3-story modern contemporary design na bahay at ang kanyang mga sasakyan. Ang Asia's superstar at movie queen na si Catherine Chandria Manuel Bernardo, na mas kilala bilang Catherine Bernardo, ay ipinanganak noong March 26, 1996 sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Ang kanyang mga magulang ay sina Luz Viminda Manuel Bernardo at Theodore Bernardo. Mayroon siyang 3 kapatid na sina Christine Chrysler Bernardo na isang flight attendant, Cristela Carla Bernardo na isang nurse, at Kevin Carlo Bernardo na isang dentist, at siya ang bunso sa kanilang 4 na magkakapatid. Siya ay nag-aral ng elementarya sa Flower Lane Montessori Children's House sa Cabanatuan at kalaunan sa OB Montessori Center Incorporated sa Green Hills, kung saan nagtapos siya na may maraming parangal. Nakatanggap siya ng mahigit 100 medalya at iba't ibang awards at siya ang naging valedictorian sa kanilang klase. Noong nasa high school siya, naging abala na siya sa kanyang karera sa pag-arte sa showbiz. Kaya nag-aral siya bilang homeschooler sa UST Angelicum College's homeschooling program para sa mas maginhawang schedule. Kahit abala na siya sa pag-arte at pag-aaral, natapos pa rin niya ang high school na may karangalan. Sa kolehiyo, nag-aral siya sa Enderun Colleges sa Taguig, kung saan kumuha siya ng kursong Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing. Habang nag-aaral pa siya, isa siya sa mga outstanding marketing students sa kanilang paaralan dahil puro matataas ang kanyang grado na karamihan ay flat 1 at ang pinakamababa niya na grado ay 1.5. Pero kinailangan niyang ihinto pansamantala ang kanyang pag-aaral dahil sa conflict sa schedule ng kanyang teleseryeng Got to Believe. Noong 2021, inihayag niya ang kanyang hangaring makapagtapos ng kolehiyo sa kursong Marketing o Communication Arts. Noong 2025, kinilala siya bilang kandidato para sa cum laude at ayon sa mga ulat, napanatili niya ang high academic status habang kumukuha ng kursong marketing sa nasabing institusyon. Alam niyo ba mga Meg, na isa sa mga pangarap ni Catherine ay maging isang makeup artist. Ang kanyang favorite actor ay si John Lloyd Cruz. Favorite local actress ay si Judy Ann Santos. Favorite ice cream flavor ay vanilla. Favorite meal o happy food niya ay ang breakfast food silog meals tulad ng tapsilog, tosilog, longsilog at adobo flake silog. Favorite superhero ay Gal Gadot, Wonder Woman. Favorite color ay yellow. Mahilig siya manood ng mga Korean dramas kung saan ang kanyang favorite K-dramas ay ang Crash Landing on You, Descendants of the Sun, Goblin at What's Wrong with Secretary Kim. Ang kanyang ideal boy ay isang singer. Mahilig siya sa cheese at kahit ano na may cheese tulad ng pizza, mac and cheese o kahit cheese lang kapag nagwa-wine siya. Siya ay tagahanga ng mga palabas sa Netflix na Shark Tank at You dahil marami siyang natutunan sa series na ito. Ang Japan ay ang kanyang ultimate favorite country dahil mababait ang mga tao, feeling niya safe siya at kahit nakailang Japan trip siya ay parating kawili-wili pa rin ang lugar. Ang kanyang pangalan na Chandria o Chandra ay hango sa paboritong actress ng kanyang ama na si Chandra Romero. Ang actress ay fitness junkie, kaya kahit na napaka-busy niya ay lagi siyang naghahanap ng oras para mag-ehersisyo at kumain ng masustansya at naglalaro rin siya ng badminton at skateboarding. Siya ay proud paw parent sa kanyang mga aso na ang pangalan ay Pablo, Tala, Cloud, Snow, Summer at Storm. Mahilig siya mag-travel, sumayaw, mangolekta ng bad aids na may cute design, mag-organize o mag-ayos ng kanyang mga gamit. Mahilig din siyang magpinta, mas gusto niya ang light at citrusy scents. Ang kanyang best friends ay sina Ria Ataide at Alora Sasam. Ang kanyang top 3 favorite Tagalog films ay ang One More Chance, Gimmick at A Very Special Love. At ang kanyang favorite artists and genres ay ang mga kanta ni Taylor Swift na 22 at Shake It Off, kanta ni Yuna na Rescue, mga kanta ni Justin Bieber at OPM o Ballad.
Tungkol naman sa kanyang buhay pag-ibig, ang actress ay nagkaroon ng unang kasintahan na si Daniel Padilla na isang outstanding Asian star. Nagsimula ang kanilang relasyon noong July 2016 pero noong 2018 lamang nila ito formal na inamin sa publiko. Nagkakilala sila noong 16 years old pa si Catherine at 17 years old naman si Daniel. Nagkita sila nang mag-cast sila ni Daniel sa kanilang teen show na Growing Up noong 2011. Ang unang beses na nagsabi ng I love you si Daniel kay Catherine ay noong 2012 sa panahon ng kanilang proyekto na Princess and I, kung saan ginampanan ni Catherine ang karakter bilang si Mikay at si Daniel naman bilang si Gino. Madalas silang tanungin kung kailan sila magpapakasal dahil nasa tamang edad na sila. Ayon kay Daniel, handa na siya, ngunit si Catherine ay hindi pa at mas gusto ng actress na maghintay hanggang sila ay nasa edad na 30. Ngunit ang kanilang 11 years relationship ay nagtapos noong November 30, 2023, kung saan kinumpirma nila ang kanilang hiwalayan sa Instagram at 2 buwan ding inililihim ng couple ang kanilang breakup. Ang anunsyo ay nagmarka ng pagtatapos ng kanilang long-term on and off-screen romance. Ang itinuro ng mga ulat sa media na ang pangunahing dahilan ng kanilang hiwalayan ay ang di umano'y pagtataksil ni Daniel kung saan sangkot si Andrea Brillantes. Nag-reach out at nakipagkita si Andrea kay Catherine para isalaysay ang tungkol sa ugnayan nila ni Daniel. Pinabasa rin ni Andrea kay Catherine ang palitan nila ni Daniel ng messages sa cellphone o ipinakita ni Andrea kay Kat lahat ng landian nila ni DJ sa text. At inamin ni Andrea kay Kath ang ugnayan nila ni Daniel dahil may ibang nakakaalam sa kanilang ugnayan, ang nooy boyfriend ni Andrea na si Seth Fedelin. Nang magkaroon ng ugnayan sina Daniel at Andrea noong November 2021, nasa cool-off period sina Andrea at Seth dahil sa away magkasintahan. At natuloy sa breakup ang cool-off na ito nang mahuli raw ni Seth ang palitan ng text messages ni na Andrea at Daniel. Na-link din kay Catherine ang Asia's multimedia star na si Alden Richards. Sila ay nagkaroon ng mga pelikula na Hello Love Goodbye at Hello Love Again na nagpapakilig sa mga manonood. Dahil sa kanilang closeness at sweetness ay akala ng mga tao na nanligaw si Alden kay Kath. Matapos ang ilang buwang haka-haka, nilinaw ni Alden na hindi niya nililigawan si Kath at nais nilang pahalagahan ang anumang meron sila sa kasalukuyan. Sa huli, naniniwala siya na alam ni Kath ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Sinabi ni Alden sa panayam na labis silang pinagpala sa pagkakataong meron sila ngayon at ang pagkakaibigan nila ay malalim at espesyal. Dagdag pa niya, laging nasa kanyang puso at isipan si Catherine at kinumpirma ng aktor sa isa pang panayam na sila ay magkaibigan na lamang. Si Catherine ngayon ay naging usap-usapan na may relasyon sa isang Lucena City Mayor na si Mark Alcala matapos silang makita na magkasama sa isang shopping mall sa Makati. Itinuturing itong haka-haka lamang at wala pang opisyal na kumpirmasyon ng relasyon mula kay Kath o sa kanyang team. At noong unang bahagi ng 2026, inihayag ni Kath na nakatuon siya sa kanyang karera at wala pa siyang opisyal na bagong relasyon. Si Catherine Bernardo ay nagsimula sa showbiz noong 2003 sa It Might Be You, kung saan lumabas siya bilang batang version ng karakter ni Bea Alonzo. Dahil sa kanyang husay sa pag-arte, agad siyang napansin kaya noong 2006 ay napabilang siya sa fantasy series na Super Ingo bilang si Maya. Lumabas din siya sa Kristala at Vietnam Rose bago naging regular na miyembro ng kiddie gag show na Gawin Bulilit. Noong 2010, gumanap siya sa Philippine adaptation ng Endless Love. Noong 2011, nagkaroon siya ng malaking break sa kanyang karera nang maging isa sa mga bida sa remake ng teleseryeng Mara Clara at palagi itong nangunguna sa primetime ratings at naging napaka-popular sa mga manonood. Pagkatapos ng Mara Clara, lumabas siya sa weekly teen show na Growing Up at dito unang nagkakilala ang tambalang Kath Neal sa Tunay na Buhay. Sa parehong taon, nagkaroon siya ng unang pelikula na Way Back Home na kumita ng 18 milyong piso sa unang linggo pa lamang at lumabas din siya sa Shake, Rattle and Roll 13.
Dahil sa magandang pagtanggap sa tambalang Kathniel sa Growing Up, nabigyan sila ng mas malaking proyekto bilang love team sa teleseryeng Princess and I at dito mas lalong minahal ng publiko ang tambalang Kathniel. Noong 2013, nagkaroon sila ng panibagong teleserye na Got to Believe. Lumabas din sila sa ilang pelikula gaya ng 24/7 in Love, Sister Akas. At ang kanilang pelikula na Must Be Love ay naging box office hit. Dahil sa kanilang tagumpay, nasundan agad ito ng pelikulang Pagpagsyam na Buhay. At noong 2014 ay sinundan pa ng She's Dating the Gangster. Noong 2015, nagkaroon muli ng teleserye ang Kathniel na Pangako Sa'yo at pelikulang Crazy Beautiful You. Noong 2016, bumida sila sa Barcelona A Love Untold. Noong 2017, nagkaroon sila ng isa pang proyekto na fantasy teleserye na La Luna Sangre at mga pelikulang Can't Help Falling in Love at Ganda Rapido The Revenger Squad. Noong 2018, bumida sila sa pelikulang The House of Us na naging isa sa pinakamalaking box office hits sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino at nagkaroon din sila ng pelikulang 3 Words to Forever. Noong 2019, nagbida si Catherine sa pelikulang Hello Love Goodbye kasama si Alden Richards. Noong 2020, lumabas siya sa comedy-drama series na The House Arrest of Us sa Netflix, kung saan muling nagsama ang tambalang Kathniel na naging matagumpay ito at malaki ang kinita kumpara sa iba pang lokal na proyekto. Lumabas din siya sa teleseryeng Too Good to Be True, isang romantic comedy series kung saan nakapareha niya si Daniel Padilla. Ang kanyang iba pang mga TV shows at mga pelikula ay ang A Very Good Girl, Hello Love Again, Unmarry at marami pang iba. At ngayong taon ay may ginampanan siya sa kanyang comeback teleserye na Someone Someday na ang kanyang leading man ay si James Reid at kasama si Maha Salvador. Talagang mahusay sa pag-arte si Catherine kaya marami na siyang natanggap na parangal at kinikilala siya bilang isa sa mga pinakamatagumpay na aktres sa Pilipinas. Tungkol naman sa kanyang yaman, tinatayang umaabot sa humigit kumulang $14 million o nasa mahigit 800 million pesos ang kanyang net worth, dulot ng sunod-sunod na blockbuster films at maraming endorsements. Hindi man siya bilyonarya pero maituturing siyang milyonarya. Ang actress ay nakapundar ng mga negosyo. Siya ay may mga negosyo tulad ng kanyang boutique na Bulinggit Stuff Shop na ipinangalan sa kanyang naging character sa Kristala. Mayroon din siyang nail salon business na Cath Nails by KCMB kung saan isa siya sa mga namumuno. Nagbukas ang first branch nito noong May 27, 2017 sa SM North EDSA. Ang second branch ay nasa SM Mall of Asia na nagbukas noong November 19, 2017. At ang iba pang branches ay nasa SM Fairview, SM South Mall, Robinsons Galleria, Robinsons Manila, Ayala Malls Cloverleaf at sa Market. Ang first business venture nila ni Daniel Padilla ay ang isang barbershop na Barbero Blues na binuksan noong 2019 sa SM North EDSA at ang ikalawang branch nito ay nasa SM Fairview na binuksan noong 2020. Pumasok din siya sa food business sa pamamagitan ng pagkuha ng franchise ng Rice in a Box, isang rice meal takeout company. Pangarap din niyang makapagbukas ng sarili niyang restaurant balang araw. Noong 2022 ay nagbukas ang kanyang negosyo na The Glow Up Lounge na isang premier beauty lounge and nail spa na nag-specialize sa luxurious nail, brow at lash services. Ito ay may 5 branches nationwide na matatagpuan sa SM North Towers, SM Fairview, SM Grand Central, Robinson Galleria at sa SM Baguio. Noong October 2022 ay nagbukas ang 42-room boutique hotel nila na Isla Amara sa El Nido, Palawan, kung saan siya ay isa sa co-founder nito kasama ang actor na si Piolo Pascual at iba pang partners. At noong September 2025 ay inilunsad niya ang bagong negosyo na Empolo MNL na isang German fashion sanitary wear brand. Ang grand opening ng new branch na ito ay sa Green Hills, San Juan, kung saan kasama niyang dumalo ang kanyang pamilya. Ang actress na si Catherine Bernardo ay nakapundar rin ng 3-story modern contemporary design home sa Antipolo City, Rizal.
Binili niya ang lupa para sa bago niyang tirahan na ito noong 2016. Lumipat sila dito noong December 2023 at nagkaroon sila dito ng housewarming party noong April 11, 2024. Sa pagpasok pa lang sa bagong ari-arian ni Kath, sasalubong sa mga bisita ang spacious driveway na napapalibutan ng saganang halaman sa magkabilang gilid na nagbibigay ng preskong at nakakaingganyong ambience. Sa main entrance ay sasalubungin ang mga bisita niya ng isang metal sculpture. Makikita sa wall ang mga art print na evening lounge at cigar bar. Ang nagpapatingkad sa white wall ay ang isang kapanapanabik na art installation na humahalina sa mga manonood sa pamamagitan ng nakabibighaning laro ng ilaw. At may art collection din siya na nasa ilalim ng grand staircase na with glory and grace. May majestic staircase sa bahay niya na yari sa wood and glass at may banayad na ilaw mula sa ilalim na nagbibigay ng eleganteng dating. Katabi ng grand staircase ay may elevator na nagbibigay ng convenient access sa lahat ng 3 palapag ng bahay. May slide din sa loob ng bahay ng actress na nagbibigay fun and unconventional way para makapunta sa pagitan ng mga palapag. At ito ay nagbibigay ng unique and enjoyable element sa disenyo ng bahay. Nakatago sa loob ng garden area ang isang infinity pool na nag-aalok ng kamangha-manghang tanawin ng lungsod at nagsisilbi ring relaxing spot sa kanyang bahay. Kilala siya na pribado pagdating sa kanyang tahanan dahil para sa kanya ito ay napaka-personal na bagay. Kaya hindi niya ipinapakita sa publiko ang ibang parte ng kanilang bahay. Noong late 2025, ibinalita na lilipat ang actress sa isang luxurious at remodeled unit sa One Rojas Triangle sa Makati City. Kasabay ng kanyang patuloy na success bilang top brand endorser at box office queen, lilipat siya sa bagong unit na ito. Base sa current listings, nagkakahalaga ang mga units mula 85 million pesos hanggang 280 million pesos at ang monthly rent ay nasa 200,000 pesos hanggang 600,000 pesos para sa yearly contract. Si Catherine ay may sariling studio sa Quezon City kung saan maaari siyang mag-shoot ng kanyang commercials, vlogs at photos na umabot ng 9 na buwan bago natapos ang studio na ito. Ang main hall ay may high ceiling, may mezzanine din para sa hair, makeup at dressing area, may ilang rooms sa ground floor para sa meetings at kainan, at bukas ang lahat ng doors at windows dito kasi gusto nila ang natural light na perfect lalo na sa photos. Nakapundar din ang actress ng ilang sasakyan tulad ng Red Jeep Wrangler Rubicon na nagkakahalaga ng humigit kumulang 4 million pesos, white Lexus na tinatayang nasa 3.5 million pesos, isang customized Toyota Hiace van na nagkakahalaga ng mahigit 3 million pesos, at Toyota Land Cruiser na nagkakahalaga ng 10 million pesos, at may iba pa siyang mga sasakyan. Talagang maipagmamalaki si Catherine Bernardo dahil sa dami ng kanyang mga naipundar at narating sa buhay. Hanggang dito na lang muna mga Meg, thank you and God bless!